Hi guys, mini vlog ulit tayo. Papakilala ko pala sa inyo si Titim. Isa ito sa mga pinapakain ko na stray cat. Actually, 3 years ko na siyang pinapakain. At sa nakikita nyo, pinupunasan ko siya dyan kasi super init na dito ngayon sa Qatar. At sanay kasi yan siya na maligo nung mga nakaraang taon na summer, pinapaliguan ko yan siya every week. Talagang nagpapaligo siya. Minsan malikot lang, pero nababasa ko naman talaga siya, as in. So kaya ngayon, pinupunasan ko siya. At malambing din yan sa akin. Tuwing naghuhugas ako ng mga plato nila kasi may gripo dyan, sumusunod talaga yan sa akin. Nagpapalambing, pero nung time na yun, iba yung lambing niya, nararamdaman ko kasi nawala kasi yan siya ng 3 araw. Tapos yung pagbalik niya, ganyan na siya, nanghihina, tapos payat, as in biglang payat niya, biglang bagsak talaga ng katawan niya. Tapos nung napansin ko, sabi ko kasi sa kanya, Titim, kumain ka. Inaamoy niya lang talaga, pero andun yung excitement na gusto niyang kumain. Tapos dahil day off ko nga, dinala ko agad siya sa ospital kasi hindi ko na siya gusto yung pagkapayat niya. Tsaka kung makikita nyo, habol yung hininga niya, kaya nag-alala ako. At yun na nga guys, nung pagkadating namin sa bed, tinanong ako ng doktor kung ano nangyari. Sabi ko, 5 days na siyang hindi kumakain. Kaya sinalang kaagad siya, in-x-rayhan siya. At nakita doon na maraming fluid yung katawan niya. Kaya nagkandak kaagad sila ng IV fluid treatment, talagang lumalabas yung pag-Bisaya ko. At ayan na nga guys, nilagyan siya ng tubo kasi hindi daw siya kumakain kahit force feeding. Tapos yung tubo na yan, doon na lang daw nila ilalagay yung pagkain. Actually, awang-awa talaga ako dyan sa kanya. Tapos nung in-ultrasound naman siya, lumabas yung resulta niya na meron pala siyang heart disease tsaka liver problem. Tapos sobrang naiyak ako niyan kasi hindi ko na-expect na ganun pala siya kalala. At yun na nga, nung pinipit ko siya, tinatawag ko siya na Titim, sabi ko lumaban ka kung kaya pa, pero kung hindi na, iwan mo na ako. Tapos naiintindihan niya ako, nagwiwig yung tail niya, kaya sabi ko basta pag lumaban ka, lalaban din ako. At buti na nga lang din, nakahanap talaga ako ng mga grupo ng mga tumutulong sa mga gastusin kasi kung ako, hindi ko talaga kaya. At ayun na nga guys, in the next day, nag-message sa akin yung vet na kumakain na daw siya. Kumbaga parang nung dinalaw ko, kinabukasan, kumakain na daw siya, voluntary na daw yung pagkain niya. Kaya natutuwa talaga ako. Sabi ko, sana may improvement. Pero tuloy-tuloy pa rin daw yung pag-IV fluid nila. Kasi marami daw talagang tubig dun sa baga niya. Pero in the next day naman, nag-message ulit yung vet. Ganyan na naman siya, matamlay na. As in sobra, nagsi-seizure pa nga daw yan siya. At nung Friday naman, naging ganun na siya. Sabi ko, baka hindi na to magtatagal. Pero sana makasurvive siya.